Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. Puntuhan nga natin ang diretso. Itong tungkol sa mainit na issue tungkol kay Atong Ang. Tungkol dito sa kaso ng mga missing sabungeros. Dito sa nangyayaring ito kay Atong Ang. May pananagutan si Digong kung totoo man nasangkot sa mga kaso si Atong. Bakit? Maalala natin na noong panahon ni Duterte, may plano pa nga si Digong noon na gawing bigyan ng napakalaking role itong si Atong Ang sa gambling. Plano pa sana itong gawing advisor, kumbaga parang presidential advisor sa gambling, Ang tindi. Talagang ipopromote ng gobyerno ng todo ang gambling. Si Atong Ang sana noon ilalagay sana na parang advisor sa gambling, at ang isang binibigay na task noon kay Atong Ang yung pag-aayos ng PCSO yung Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayusin daw ito para kumit ng malaki ang gobyerno. Kasi ayon kay Duterte noon, ang pagkakasabi pa ni Duterte noon, genius itong si Atong Ang. Kahanga-hanga ang ang galing sa pag-develop ng gambling industry ng Pilipinas. Wow. Mayroon pang isang pangyayari diyan nung napag-usapan yung online gambling nung mainit ng issue na yan. Siyempre si Atong Ang, lalo nung panahon ng COVID, talagang yumaman ng todo yan si Atong Ang doon sa kanyang online sabong. Kaya nung panahon na yan, pinag-iisipan na, marami na ang nagsasabi kay Duterte na alisin na yung online sabong. Pero sabi ni Duterte noon, hindi pwedeng alisin ang online sabong kasi ano yan. Sabi niya, sa totoo na, sabihin ko na sa inyo ang totoo. 640 million kada buwan daw ang kinikita ng gobyerno galing sa online sabong. Kaya yung na yan, sabi niya, ni Duterte, hindi pwedeng alisin yan. Imagine niyo ang kada buwan na 640 million. Imagine niyo kung sa isang taon ilan yan. Ilang bilyon yan. Kaya ganun si Duterte noon. Tinulirate talaga, pinabuelo ni Duterte ang online sabong. Dahil nga napakalaki ang kita dyan sa negosyo na yan, ayan, marami na, nag-agawan na. Hanggang nga sa umabot na dito sa mga karumal-dumal na krimen na ito na ang tinuturong mastermind ng sinasabing whistleblower na si Julie alias Dondon or alias Totoy, ano ba yun? Padinungan ba yun? Ang tinuturo niya na mastermind di umano ay itong si Atong Ang. Kaya kung titingnan natin, sa panahon ni Duterte, talagang tumudong buwelo itong si Atong Ang. Dahil nga una, believe si Duterte dito. Ewan ko kung anong nangyari doon sa plano niya noon na gawin itong advisor tungkol sa pagsasaayos ng PCSO. Parang may mga kumontra yata. Kasi ang STL, ang Small Town Lottery, yung legalized na wetting ng PCSO. Yung STL, PCSO yan eh. Di ba parang wetting din yan kasi ang taya dyan 1 to 38 din. Dalawang numero din ang tatayaan mo. Tapos may mga kobrador din dyan. May mga kobrador din. Parang wetting. Ngayon, ang may hawak ng STL na yan, na prangkesa ng PCSO, ang binigyan ng STL, Small Town Lottery, si Bong Pinida. Yung mga kumpanya sa gambling ni Bong Pinida. Si Bong Pinida kalaban ni Atong Ang eh. Kaya siguro, may nagreklamo siguro kay Duterte noon. Kaya parang hindi natuloy yun eh.
Kasi matindi talaga ang kompetensya diyan sa mga sugal na 'yan. Oh. Pero talagang si Duterte, hindi niya talaga tinigil yang ano, yang mga sugal. Kasi sabi ni Duterte, ang laki ng kita diyan ng gobyerno. Yung legal na kita 'yan, yung pumasok talaga sa buwis, ay baka lalo pang mas malaki yung kickback. Kasi siyempre, katulad ni Erap noon, ay 'di ba? Kaya na nga na-impeach si Erap kasi ang laki ng kita ni Erap. Anong sabi noon? Sako-sakong pera ang dinadala kay Erap. Oh, panahon niya noon kaya nga na-impeach si Erap dahil sa illegal na wetting eh. Oh. Kaya dito sa legalized na wetting, bibigyan mo ng prangkesa yung kumpanya ni Atong Ang, yung sa Hay Alay. Bibigyan mo ng prangkesa naman yung kay Bong Pinida. Kumikita ang gobyerno. Pero siyempre yung mga politiko, kahit siguro presidente, panahon ni Duterte, ang laki pa rin ng kinikita niya dyan. Katulad din ng kay Erap noon. Kaya talagang marami ang nanginabang dyan sa ano na yan, sa mga sugal na yan. Oh. Kaya kung ito mang si Atong Ang ay naging masyadong mayaman, sobrang yaman, sabi nga ni Rimulya, grabe ang pinag-uusapang halaga ng pera diyan. Hindi barya-barya, talagang napakalaki ng pera diyan. Ang halaga ng perang involved diyan sa gambling industry na yan ay nakakalula na pera. O kaya talagang umaabot na sa punto ng tulad niyan. Kaya tinuturo ng whistleblower na si Atong ang nasa likod nito. Siyempre, nagdidipinsa naman ng kampo ni Atong Ang na hindi sila involved dyan, hindi siya involved dyan sa mga pagpatay na yan. Sabi niya, ano lang talaga siya, mahilig siya sa sugal, mahilig siya sa sabong, pero hindi yung pagpatay, hindi niya raw record yan. Anyway, yun na nga. Kasi panahon ni Duterte, pinabuelo talaga yung mga online sabong na yan, yung sugal na yan, kasi bilib nga siya kay Atong Ang. Ang tawag niya nga dito, genius. Genius. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating punto, diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.